all-out na Gilas. Pinakamalakas na lineup sa 4th window ng second round. Ito ang gusto natin na makita para sa Gilas. QMB at Kai Sotto magbabalik sa lineup ng Gilas sa August. Isa ito sa tinitignan ng SBP. Sila ang missing piece ng frontline natin at hindi pa nga natin nakikita na maglaro ang dalawang players na ito sa 4 at 5 position. Kung kumpleto ang ating men's national basketball team ay kaya nating talunin ang malalakas na kalaban. Ang problema nga lang ay hindi ito nangyayari sa personal na rin na dahilan. Kagaya ni Kai, nakatutok sa ngayon sa kanyang pamilya. QMB naman, tinitignan kung nasa 100% na at nakarecover na mula sa kanyang injury bago ang 4th window ng qualifiers. Nasa second round na nga tayo ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at marami ang umaasa na makakapaglaro si Kai sa 4th window na ito ng second round. Unang makakalaban natin sa 4th window ang team ng Jordan. Sunod ang team ng Iran at napaka-crucial ng dalawang games na ito. Kailangan talaga na maipanalo ng Gilas nang sa ganun ay makauna tayo ng konti laban sa team ng Iran at Jordan dahil makakalaban pa ulit natin sila sa susunod na windows ng qualifiers. Pumapalag nga lang talaga ang team ng Jordan at Iran laban sa team ng Gilas. May kakayahan sila na manalo laban sa atin pero ilang ulit na rin na nanalo ang Gilas laban sa dalawang teams na ito. Halos parehasan lamang ang laban kung titignan natin. Pero iyon nga, kung gusto natin na makasigurado, advantage ang isang Kai Sotto laban sa team ng Jordan at Iran. Ito naman ang nagiging matunog na usapan ng mga pages na nakikita natin. Maging yung mga taong kagaya ni na Homer Snow at iba pa, may kanya-kanya silang espekulasyon tungkol kay Kai na hindi nga rin kinukumpirma ng kanyang agent at kampo. Magkakatotoo na lamang ang mga ito kung ang agent, handlers o camp ni Kai Sotto ang nagpahayag. Pero minsan nga rin nababasa natin o kitang-kita kung saan nga maglalaro si Kai Sotto. Kompleto naman ang Gilas ng malalakas na scorers. Nandyan sina Dwight Ramos, JDL, Kevin Kiambao, Carl Tamayo at iba pa. Ang kailangan lang lumakas talaga ang ating depensa sa labas at sa loob ng paint. At kung sa loob ng paint ang usapan, dito napapasok ang kahalagahan ng isang Kai Sotto. Malaki ang ambag niya sa pagdepensa sa shaded area. Malilimitahan natin ang opsyon ng ating mga kalaban sa pag-score sa loob ng paint. Sa ngayon ay busy si Kai sa kanyang pribadong buhay at nagpapahinga ito ng konti mula sa mundo ng basketball. Saglit bago nga ito mag-grind ulit sa hardcourt. Eto na nga at malapit nang matapos ang 10-year residency ni Kwame dito sa Pilipinas. At may palag ang qualification ni Kwame o sa ibang salita, posible nga itong lumusot at maging local player ng tuluyan si Kwame ng ating national basketball team. At ang FIBA lamang ang makapagsasabi nga nito o sila ang titingin at magpapasya. Depende na rin sa katwiran at mga halimbawa ng mga players na nabigyan ng exemption na malapit-lapit nga sa kalagayan o estado rin ni Kwame bilang isang manlalaro. Siya ang kukumpleto sa frontline ng Gilas at kung sakali lang na hindi nga maging available si Kai Sotto ay nandyan si Kwame para maging ang pundasyon natin sa loob ng paint. Mas lalakas na ang ating frontline para makasabay sa paglakas ng mga players natin sa 1, 2 at 3 position. Malakas ang opensa ng Gilas ngayon sa tulong na rin ni na Carl Tamayo, JDL, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, RJ at iba pa. Yun nga lang, kung madalas na nasa 3-point area at mid-range ang ating opensa, walang Kai Sotto sa loob ng paint para sa inside threat. Offense ng Gilas ay masyadong nababasa ang galawan ng ating national basketball team. Kaya naman kailangan pa rin natin ang lakas ng Gilas sa loob ng paint. Mapa-opensa, depensa at pagkuha na rin ng rebound na manggagaling nga dito kay Kai Sotto. Tingnan natin sa 4th window kung maglalaro si Kai o hindi para sa Gilas team.